Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating midweek prayer meeting. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin sa kalahating linggo at tayo po umabot sa mga oras na ito at muli po ay makapakinig ng kanyang banal na mga salita. So, sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Yeyen Batasin. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer ni Sister Felibrea. At ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. Manalangin. Ama namin na ang tahanin na sa mga langit, kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat na sa buong maghapong nakalipas, kami po ay iyong iningatan at sa kapahamakan. Binigay sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa pag-iingat sa amin sa buong maghapon at sa pagkakataon pong ito, hiling namin ang iyong presensya at gayon din po yung kaloob na banal na Espiritu na siyang sa amin, unawa sa amin ng mga katotohanan galing diyan sa kaitaas-itaasan. Kaya tumaasa po kami na kami ay iyong didinggin ng aming mga panalangin. Tumaasa po kami na ang sasabihin ng aming speaker ay aming maintindihan. At puspusin din po siya ng iyong banal na Espiritu upang ang kanyang sasabihin ay magmumula diyan sa kaitaas-itaasan. Kaya tumaasa po kami na aming maunawaan ang lahat ng iyong salita.
In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Sister Fe, sa inyo pong pagpanguna sa ating pambungad na panalangin. At sa punto pong ito, bago po natin mapapakinggan ang mensahe ng buhay na ibabahagi po sa atin ni Sister Yeyen, tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na ipagkakaloob po sa atin ni Sister Leah Menjola. If you need a steady hand to guide you, if it seems you've somehow lost your way, if you feel there's no one you can turn to, just look to God and pray. On your knees and standing at the crossroads, late at night or in the light of day, in a closet or a chapel, just look to God and pray. Is there when you're searching for the answers? Is there when you need a little grace? Anytime, anywhere you have a chance to seek the one who knows the way. Just pray. When His love continues to amaze you, when you feel your heart begin to change, when you know He gave His Son to save you, just look to God and pray. Is there when you're searching for the answers? Is there when you need a little grace? Anytime, anywhere you have a chance to seek the one who knows the way. Just pray. Bring it up, worries and your faith. Share your hopes and dreams. He is listening. There's no time, distance in the way. The moment you begin, it's just you and Him. Is there when you're searching for the answers? Is there when you need a little grace? You're His child and His love will never fail you. He will with you, He will heal you, He will stay. Just pray, just pray, just pray. Maraming salamat, Sister Leah, sa napakagandang awit na inyo pong inawit. At ngayon po akin na pong ibibigay ang pagkakataon para po sa ating tagapagsalita sa gabing ito. Magandang gabi po mga kapatid at purihin ang Panginoon sa gabing ito sa pagkakataon na tayo po ay sama-samang sumamba at makinig ng kanyang mga salita.
At sa ating pong mensahe ngayong gabi ay manggagaling sa chapter 14 ng Book na Prayer. Ang title po ay Daily Prayer. At bago po tayo magpatuloy, nais ko po kayong aniyahan sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, kami po ay buong pagpapakumbaba na lumalapit sa inyo ngayong gabi at humihingi ng inyo pong karunungan, ng inyong mapagpakumbabang espiritu na handang magpaturo sa inyo pong mga instruction at ito ay maging ang mensahe ngayong gabi ay maging blessing sa bawat isa. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Hinihiling namin ito sa pangalan po namin Panginoong Hesus. Amen. At ngayong gabi ay ating matutunghayan ang pangangailangan ng pananalangin sa bawat araw. No? Tunay nga po na ang panalangin ay napakahalaga sa ating buhay sapagkat ito ay gaya ng ating pangangailangan ng pisikal na pagkain sa bawat araw upang tayo ay manatiling malakas at buhay. Ang sabi po dito sa aklat na ito ay aking babasahin. Sabi po dito, daily prayer is as essential to growth in grace and even to spiritual life itself as is temporal food to physical well-being. Gaya nga po ng aking nabanggit, napakahalaga ng pagkaing pisikal upang tayo ay manatiling malusog at buhay. At sa katulad po nito, ang ating para sa atin namang espiritual na kalagayan ay nangangailangan ito ng araw-araw na pagdalangin upang tayo po ay lumago sa biyaya. Ano po? At another reason kung bakit kailangan natin ng panalangin sa bawat araw ay sabi po dito, we cannot for one moment separate ourselves from Christ with safety. Ang panahon po natin ngayon at sa bawat sandali, tayo po ay na maaring mapasapanganib kung tayo po ay hindi nakaugnay sa ating Panginoon. Our need of Christ's intercession is constant, day by day, morning and evening. The humble heart needs to offer up prayers to which will be returned answers of grace and peace and joy. At isa pang dahilan ay masusumpungan naman po sa Gospel Workers 254 paragraph 4 ay sabi dito, prayer is the breath of the soul. It is the secret of spiritual power. Prayer brings the heart into immediate contact with the wellspring of life and strengthens the sinew and muscle of the religious experience. So, kung mahalaga ang pagkain sa ating buhay, higit na mahalaga ang paghinga. No po? At ang panalangin ay ang hininga ng kaluluwa. At ito ay ating kinakailangan upang magpatuloy tayo sa ating buhay espiritual. Ngunit kailan ba ang best time to pray? As I continue reading, when you rise in the morning, kneel at your bedside and ask God to give you strength to fulfill the duties of the day and to meet its temptation. So, kailan ang pinaka-best time to pray? The first thing in the morning, kapag tayo ay nagising, ay napakahalaga na unahin po natin ito. So, bakit? No? Dahil pagmulat pa lang ng ating mga mata, ay nagkakaroon tayo ng labanan. No po? Merong labanan at yun ay nagpapasimula sa ating isipan. Kaya kinakailangan natin ng tulong ng Diyos. And ating hingin sa Kanya na tayo ay managumpay. Ask Him to help you to speak words that will inspire those around you
with hope and courage and draw you nearer to the Savior. Ang palaging pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nangangailangan ng pagsisikap dahil tayo bilang tao hindi natural sa atin na palaging makipag-ugnayan sa Diyos dahil most of the time tayo ay nakabase sa kung ano yung ating nakikita. At ang panalangin ay kinakailangan na maging habit natin, no? Sa pagising pa lang sa umaga. At sabi pa po dito, every morning take time to begin your work with prayer. Do not think this wasted time. It is time that will live through eternal ages. May mga panahon na napakarami nating dapat gawin at tila ba nagmamadali tayo sa pananalangin. Ngunit ang sabi po dito, huwag nating isipin na ito ay nasayang na panahon. Let your day be entered upon with prayer. So, lubhang mahalaga na ito ay dapat nating alalahanin. So, ano ang dapat nating hilingin sa ating mga dalangin? Most of the time, most of the people, nananalangin sila upang ang kadahilanan ay meron silang gustong hingin sa Panginoon. No? At generally, sa sanlibutan, they are praying kasi meron silang material things na gustong mangyari or kaya may problema. No? Pero yun lang ba ang dahilan kung bakit tayo mananalangin? Ano ang dapat nating hilingin sa bawat araw? Sabi dito, go daily to the Lord for instruction and guidance. Depend upon God for light and knowledge. Pray for this instruction and this light until you get it. It will not avail for you to ask and then forget the thing for which you prayed. Keep your mind upon your prayer. So ano po yung isa o ilan sa dapat nating hilingin? Hilingin natin sa Panginoon yung kanyang instruction at paggabay. No? At dapat itong ating mga ipinapanalangin ay panatilihin natin sa ating isipan, hindi lang yung pagkapanalangin natin and then that's it, tapos na. So ang sabi dito, keep your mind upon your prayer because that will remind us kung ano yung nais nating hilingin, yung guidance and instruction. What else? Keep your mind upon your prayer. You can do this while working with your hands. So, hindi lang sa early in the morning, pagising natin sa umaga tayo mananalangin, kundi keep your mind upon your prayer. And maaari natin yung gawin samantalang tayo ay gumagawa. No? At kapag natin itong isinakabuhay, itong 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, pag ito in-apply natin sa ating daily lives, then hindi natin napapansin na i-instructionan tayo ng Panginoon. Natuturuan niya tayo sa bawat bagay nating ginagawa. I have this experience long time ago. Dahil sa aming missionary work noon, napapag-usapan namin yung pray without ceasing, constant communication with God that will help build our character for eternity. So, I was determined to experience that pray without ceasing. And it's not an easy task, no? Meron ka talagang struggle. But then, the experience na hindi ko makakalimutan at every time na pag-uusapan yung prayer at saka yung pray without ceasing, naalala ko tong experience ko na to. That time, I was washing my clothes, no? Naglalaba ako. And I was praying. I'm trying to communicate with God and give me the lesson of anything na pwedeng maging reason para ako ay lumago spiritually. And then, habang binabrush ko yung aking damit, no? Tapos, pipigain, and then ibabrush ulit, kukusutin, no? It
comes to my mind, that's how God treat us as His precious children. No? Dinadaan niya tayo sa iba't ibang klase ng paglilinis, no? Ng pagkusot, ng pagpiga, ng pagbrush, at kung ano pa mang paraan para maging malinis. No? So yung mga trials na nararanasan natin is one way na para maabot natin yung kasakdalan na pinapaabot sa atin ng Panginoon upang tayo ay maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. So, noong mga panahon na yon ay I do believe na yun na impression ng Diyos sapagkat ako nga ay nananalangin, and I was happy, no, to realize that. So, it is a good experience for me that itong passage na ito na you can do this while working with your hands. And ito ay makakatulong sa atin, sa ating paglagong spiritual. And ano yung ating matatanggap o makakamit sa pamamagitan ng panalangin? True prayer takes hold upon omnipotence and gives us the victory. Upon his knees, the Christian obtains strength to resist temptation. Ayan. So, this is the very thing na kailangan natin because sabi ko nga, pagmulat pa lang ng mata natin, meron ng labanan. At para tayo ay magtagumpay sa bawat tukso at pagsubok, ay kinakailangan natin na manalangin. No? Sapagkat ang panalangin ay nagkakaloob sa atin ng pagtatagumpay. What else? The soul that turns to God for its help, its support, its power, by daily earnest prayer, will have noble aspirations, clear perceptions of truth and duty, lofty purposes of action, and a continual hungering and thirsting after righteousness. So napakagandang mga katangian, no po? At ang panalangin ay maghahatid sa atin o ang Diyos ay matutulungan tayo, no, na magkaroon ng lakas o kapangyarihan na maabot itong mataas na hangarin, malinaw na pagkaunawa sa katotohanan, at yung ating mga gawa ay merong mabuting mga layunin at magkakaroon tayo ng pagkagutom at pagkauhaw sa katwiran. Ano po yung sabi sa Matthew 5? Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. No? So, we will be blessed, no, kapag tayo ay parating lumalapit sa Panginoon ng mataimtim. No po? So, ano pa yung dapat nating ipanalangin sa bawat araw? At bakit? Ito po. Satan lives and is active. And every day, we need to cry earnestly to God for help and strength to resist him. So, kaya, hindi talaga pwede na makapanagumpay tayo sa isang araw kung walang panalangin, sapagkat si Satanas ay very active. Ano po? At kinakailangan natin, hindi tayo mananalo laban sa kanya sa pamamagitan lamang ng panalangin. Ano yung sabi ng sa Psalm 91 verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So, we will be protected from Satan if we are under God's protection. At mangyayari yon if tayo po ay laging may ugnayan sa Panginoon. Ano pa po ang dapat nating ipanalangin? The prayer for daily bread includes not only food to sustain the body,
but that spiritual bread which will nourish the soul unto life everlasting. So, we all know that in the Lord's Prayer, meron yung sinasabing, give us this day our daily bread. So, tungkol ba lahat to? Ito lang ba ay tungkol, tumutukoy lang sa physical na food? Hindi po. Ang sabi dito, it includes not only food to sustain the body, but the spiritual bread which will nourish the soul unto life everlasting. Now, what else we need to ask aside from daily bread? No? Daily bread na kailangan natin sa bawat araw. The physical and the spiritual bread. Ano pa? The truth of God received into the heart is able to make you wise unto salvation. In believing and obeying it, you will receive grace sufficient for the duties and trials of today. Grace for tomorrow, you do not need. So, by praying, we should ask for grace. No? Kailangan natin itong grace sa bawat sandali ng ating buhay. At dapat natin itong hingin araw-araw. No? Dahil yung biyaya na yon ang ating kinakailangan upang mapunan natin o magawa natin ang ating mga tungkulin at maharap natin at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa araw na yon. So, kung ano yung kailangan natin ngayon, yun yung dapat nating hingin. Sabi nga sa last sentence, yung para bukas, hindi natin kailangan ngayon. Kaya araw-araw natin itong hihingin. What else? Ano pang dapat nating ipanalangin? We need to pray daily for understanding the Word of God. Those who profess to believe in Jesus should ever press to the light. They should daily pray for the light of Holy Spirit, the Holy Spirit, to shine upon the pages of the sacred book, that they may be enabled to comprehend the things of the Spirit of God. So, kung tayo ay nagpapahayag na tayo ay nananampalataya o naniniwala kay Jesus, dapat na alamin natin yung mga liwanag, no? Dapat tayong mapalapit sa liwanag at dapat sa bawat araw ay hinihiling natin yung liwanag ng banal na espiritu na magningning o magliwanag sa bawat pahina ng banal na aklat upang ating maunawaan ang mga espiritual na bagay ng Diyos. Ano pa po ang dapat nating ipanalangin? So, isa sa ating, kumbaga ay pinanghahawakan ay ang kabanalan ng araw ng Sabat. Ngunit alam niyo po ba na sa buong isang linggo ay dapat na ipinapanalangin natin ang tungkol sa araw ng Sabat. Ang sabi dito, all who regard the Sabbath as a sign between them and God, showing that He is the God who sanctifies them, will represent the principles of His government. They will bring into daily practice the laws of His kingdom. Daily, it will be their prayer that the sanctification of the Sabbath may rest upon them. So, kasama ito sa preparation para makip holy natin ang 7th day. Araw-araw natin itong idadalangin. Araw-araw natin itong isa sa kabuhay. Ano? Yung pagiging banal. Kung sa araw ng Sabat lang tayo nagsisikap na maging maingat sa ating isip, salita at gawa, ay hindi ito magiging madali. No? Ito ay kinakailangan ng isang linggong preparation na ikaw ay banal sa araw na yan, sa araw ng Sabat,
ito ay kinakailangan na maging bahagi ng ating ugali. Ano po? Nung active pa kami sa jail ministry, ang tawag sa amin ng mga inmates ay 7 Days Adventist. No? At that reminds us na dapat hindi ka lang Adventist kapag Sabado or Sabat, kundi 7 araw kang Adventist. Meaning, sa buong isang linggo, kinakailangan na tayo ay maging sakdal at makakatulong ang araw-araw na paghingi natin ng biyaya ng Diyos para maingatan nating banal ang ating sarili, ang ating isip, ang ating salita, ang ating gawa. So pagdating ng araw ng Sabat, ito ay natural na bahagi ng ating buhay. Now, para naman sa mga magulang, no? Dahil sa kadamihan ng responsibilidad ng mga magulang, especially ng nanay, no, most likely ay nauubusan ng ng pasensya, madaling mainit ang ulo. No? Kaya ang sabi dito, make your work pleasant with songs of praise. If you would have a clean record in the books of heaven, never fret or scold. Uy. No? Ito ay palala, hindi lang siguro sa mga magulang, ano? If you would have a clean record in the books of heaven, never fret or scold. Let your daily prayer be, Lord, teach me to do my best. Teach me how to do better work. Give me energy and cheerfulness. So, madaling maging kalma, no? Kapag smooth ang takbo ng mga bagay-bagay. Pero kapag nagiging stressful na, ay ang tendency natin, if hindi pa natin character na maging mahinahon, ay tendency talaga nating sumabog. No? There was one time, meron akong sakit at nagpa-assist ako sa kapatid ko na mag water therapy, no? Since hindi niya alam yung mga instruction, so in-instruct ko siya habang ako yung tinitreat. And then dahil syempre masama yung pakiramdam mo, tapos natataranta na rin siya, tapos sabi, kinakailangan ko na yung steam na towel. And then tapos nalilito siya, napasigaw ako, sabi ko, ganito ang gawin mo, no? And then nabalik sa isip ko, ay, dapat maging calm, no? At huwag kang sisigaw, no? I was reminded that time. And so during those mga difficult times, we need God's grace, no? So we need constant prayer. Kaya nga, pray without ceasing. Napakahalaga ng pananalangin, hindi lang araw-araw, kundi araw-araw, buong araw, no? Sa lahat ng pagkakataon. At ito ay madalas nga na ang mga magulang, especially ang nanay, ang nahuhulog sa ganitong sitwasyon. But it is a good reminder na kung gusto natin na maging malinis ang ating record sa books of heaven, never fret or scold. Now, sa mga kabataan naman, no? Yung mga kabataan na nangangailangan sa bawat araw ng karunungan at ng biyaya ng Panginoon. No? The trials and privations of which so many youth complain, Christ endured without murmuring. And this discipline is the very experience the youth need, which will give firmness to their characters and make them like Christ, strong in spirit to resist temptation. They will not, if they separate from the influence of those who would lead them astray and corrupt their morals, be overcome by the devices of Satan. This, through daily prayer to God, they will have wisdom and grace from Him to bear the conflict and stern realities of life
and come off victorious. So, ang sikreto para sa mga kabataan na nahaharap sa mga hindi magandang impluensya is through daily prayer, no? Through daily prayer to God, na hihingi natin ang kanyang biyaya, ang kanyang tulong. Sabi dito, ang promise, they will have wisdom and grace from Him, no? Mula kay Kristo na naranasan yung mga iyon, pero siya ay nagtagumpay. So, yung halimbawa ni Kristo ay iniwan sa atin tungkol sa bagay na to. At sa ganyang pamamaraan, ang mga kabataan ay magtatagumpay. So, kung ang mga pagsubok ay dumarami, ay alam natin na ang Diyos ay sinusubukan ang mga kabataan kung sila ba ay magiging tapat, no? At yung panalangin ang magkakaloob ng lakas para labanan ang tukso. How about ang mga guro, no? Ang mga guro bilang mga tagapagturo, no? Sabi dito, every teacher should daily receive instruction from Christ and should labor constantly under His guidance. So, every teacher, hindi lang ito yung mga academic teacher. This includes also yung mga tagapagturo, especially, no, mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Ang bawat guro ay dapat na tumatanggap ng panuto mula kay Kristo and should labor constantly under His guidance. Hindi lamang ang mga academic na mga kaalaman ang dapat nilang ibigay sa kanilang mga mag-aaral, kundi kinakailangan na sila ay nasa ilalim ng pangunguna ng Diyos. Bakit? It is impossible for him rightly to understand or to perform his work unless he is much with God in prayer. Ayun pala, no? So, imposible na maunawaan niya ng lubos at maisagawa niya yung kanyang gawain ng tama kung hindi siya parating nananalangin. Only by divine aid combined with earnest, self-denying effort can he hope to do his work wisely and well. So, unless the teacher realizes yung pangangailangan ng panalangin at ng pagpapakumbaba ng kanyang sarili, ng kanyang puso sa Panginoon, no? Ang sabi dito, he will lose the very essence of education. Ano ang lesson na makukuha natin sa ancient Israel? No? According here, as the priests morning and evening entered the holy place at the time of incense, the daily sacrifice was ready to be offered upon the altar in the court without. This was a time of intense interest to the worshippers who assembled at the tabernacle. In this custom, Christians have an example for morning and evening prayer. While God condemns a mere round of ceremonies without a spirit of worship, He looks with great pleasure upon those who love Him, bowing morning and evening to seek pardon for sins committed and to present their requests for needed blessing. So, yung gawain ng mga ancient Israel noon, morning and evening, merong morning and evening sacrifice, bilang mga Kristiyano, ito yung example natin ng morning and evening prayer.
No? Although, kinukondina ng Diyos yung seremonya lang, na yung parang kinasanayan na lang, no? Naging customs na, hindi yun ang nais ng Panginoon, kundi yung spirit of worship. Kung meron nga tayong morning and evening prayer or morning and evening worship, pero ano na lang, seremonya na lang at wala ng espiritu para lang mairaos na lang, hindi ito yung tinatanggap ng Panginoon. Ang kanyang kinalulugdan ay yung pagluhod, pananalangin, pagsamba sa umaga at sa gabi na humihingi ng kapatawaran sa nagawang kasalanan at ipahayag sa Kanya yung mga hiling tungkol sa mga kinakailangang pagpapala. So the homes of Christians should be lights in the world. From them, morning and evening, prayer should ascend to God as a sweet incense. And as the morning dew, His mercies and blessing will descend upon the suppliants. So, kaya paalala sa mga magulang, no, sa bawat umaga at gabi, anong dapat gawin? I-gather ang mga anak, no, ang buong pamilya, at lumapit sa Panginoon na itinataas ang kanilang puso sa Diyos at humihingi ng tulong. No? Bakit? Sapagkat ang mga bata, hiklalo tigit ay your dear ones are exposed to temptation. Daily annoyances beset the path of young and old. Those who would live patient, loving, cheerful lives must pray. Only by receiving constant help from God can we gain the victory over self. Kaya, very important. At sa ibang bahagi pa ng chapter na to, ang pinapaalala, kung halimbawa time na ng evening or morning worship, ay wag namang tiring, no? Nakakapagod. Antok na, no? Antok na sa worship o sa prayer. Hindi ito, ang sabi dito, kapag ganun ang ating prayer or worship, ay ang tawag doon is lame offering. So, for example, may bisita, dumating, hindi dapat na isang tabi yung worship, kundi dapat ito ay maging regular. At mari namang anayahan ang mga bisita, no? Para maka-experience sila ng worship. Nung ako'y bata pa, no? Ito ay yung dahilan kung bakit ako naakay sa pananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon. Although, born Adventist ako, pero hindi kami active sa church. Every Sabbath, hindi kami nagsisimba. Backslide ang aming buong pamilya. Pero meron kaming neighbor na siguro I was 10 or 12 that time. May mga kalaro kami na mga home church. Nagre-reform sila. And then, sa umaga at sa gabi, meron silang regular worship. Siyempre, mga bata naglalaro every afternoon, lalo na during summertime vacation. No? So, inabot kami ng worship time nila. Tapos, ang ginawa ng parents nila, that worship time, nandun pa kami sa kanilang lugar, at sabihin niya sa anak niya, invite niyo sila, atiyan niyo sa worship. No? Siyempre, gusto pa rin namin maglaro kahit medyo gabi na. Nag-attend ako ng worship. At na-enjoy ko yung worship kasi nga, yung worship nila is kwento, mahilig ako sa kwento. Tapos ina-adapt ng father yung lesson sa amin bilang mga bata. So, hindi yung naging one time. Naging regular yon na every evening, excited kami na umattend ng family worship nila. At iyon yung naging first step na para ma-invite nila ako sa church at unti-unti na makarinig ng mga bagay na
spiritual. So, magiging blessing, maaring maging blessing tayo dun sa ating mga panauhin, mga bisita, kung itutuloy natin yung regular time ng ating pagsamba sa Panginoon. At nabanggit ko nga, kinakailangan na ito yung yung panahon natin sa Panginoon, ito yung pinaka matamis, masarap, at pinaka excite, kumbaga ay kinapapanabikan na oras sa buong maghapon. At ito dapat yung maramdaman, especially ng mga bata. So, anong dapat nating ipanalangin sa araw-araw bukod sa atin ng nabanggit? Ito yung sabi dito, let your prayer be, take me, O Lord, as wholly thine. I lay all my plans at thy feet. Use me today in thy service. Abide with me, and let all my work be wrought in thee. At ito ay dapat na pang-araw-araw na bagay, no? This is a daily matter. Each morning, consecrate yourself to God for that day. Surrender all your plans to Him to be carried out or given up as His providence shall indicate. Thus, day by day, you may be giving your life into the hands of God, and thus your life will be molded more and more after the life of Christ. And this is the very goal natin, no? Na yung ating buhay ay maging kahubog o katulad ng kay Kristo. Unless we reach this state, ay hindi tayo magiging bahagi ng kanyang kaharian. So, at mangyayari yun hindi instant. Kung mag-decide ka today na gusto mong maging katulad ni Kristo, hindi yung pagka-decide mo, magiging katulad ka na ni Kristo, kundi ito ay pang araw-araw na karanasan ng paglakad kasama ang Diyos. At very important na sa bawat sandali ng ating buhay ay tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, sapagkat sa oras na maputol ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, doon nakakapasok yung mga tukso na aakay sa atin na humiwalay sa tamang landas ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa pag-abot ng pamantayan na inilagay ng Diyos sa ating harapan. Kaya, itong topic natin for tonight, yung daily prayer is a necessity. This is like, kasing halaga ito ng ating paghinga at kasing halaga ito ng physical na pagkain. I mean, higit pa actually, no? Kung ang paghinga at ang pagkain ay mahalaga upang tayo manatiling buhay, ang panalangin ay mahalaga upang tayo manatiling buhay. Upang manatiling buhay ang ating spiritual na kalagayan. So, if we will neglect, no, kung ating mapapabayaan ang panalangin sa bawat araw, sa bawat sandali ng ating buhay, magdudulot ito ng panghihinang espiritual at kung magtutuloy-tuloy ay mauuwi sa kamatayang espiritual na hindi natin nanaisin sapagkat ito ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya ang dalangin ko, tulungan nawa tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin, na maging determined to make extra effort by God's grace to have a constant communion with God daily. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Sister Yeyen, sa inyo pong pagpanguna po sa ating midweek prayer meeting sa linggo pong ito. So, napakaganda po ng ating napag-aralan sa gabing ito, ano?
muli po tayong pinapaalalahanan kung gaano po kaimportante ang pagpapanalangin, lalo na po doon sa pamagat pa lamang po na daily prayer na kinakailangan na araw-araw po nating gawin. Araw-araw po tayo makipag-usap sa ating Panginoon upang di po natin makaligtaan or hindi po tayo makakagawa ng mga bagay na alam po nating hindi nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. At sinabi nga po ng ating tagapagsalita kanina na tayo po na mga nag-aangking tagasunod ni Kristo ay sikapin po natin na nakikita po sa pang-araw-araw nating pamumuhay si Kristo. Sa bawat hakbang na ginagawa natin ay kinakailangan po na makita po si Kristo. Katulad nga po nung sabi niya kanina na 7 days Adventist. Hindi po na every Sabbath lang po tayo makikilala na tagasunod pala tayo ni Kristo kasi nakikita tayong pumapasok sa church or nakikita tayong nakadress tuwing Sabbath. So, dun po, muli po tayong pinapaalalahanan na kung masaya ka man, manalangin ka, kung malungkot man, manalangin ka, kung galit ka, manalangin ka, or sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong emotion meron ka, ay wag po nating kalimutang manalangin. At doon nga po kanina sinasabi na pray for grace na kinakailangan magkaroon tayo ng mahabang pasensya at mahabang pag-uunawa, lalo na doon sa mga taong nakapaligid sa atin minsan na parang yun pa yung naging tukso sa atin. So, wag po nating kalimutan kahit napakahirap po pero sa tulong po ng ating Panginoon ay mapapanagumpayan po natin yung pagiging mainipin natin at napakaiksi ang pasensya. So yun po ang ating napag-aralan sa gabing ito at ngayon po tayo na po dumako sa ating closing song at susundan naman po yan ng closing prayer.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. At gayon din po sa paalala sa amin sa gabi na to sa kahalagahan po ng araw-araw na pananalangin. Kung saan kung paano po ang aming pisikal na pangangatawan ay nangangailangan po ng pagkain upang ito ay lumakas, ay gayon din naman ang aming pong spiritual na buhay ay nangangailangan din ng pagkain sa pamamagitan po ng pananalangin upang ang aming pong spiritual na buhay ay magkaroon ng kalakasan at hindi po kami manghina. At ito rin po ay maging sandata namin upang kami po ay makapanagumpay sa anumang tukso ng kaaway at kami rin po ay makapanagumpay sa anumang pagsubok sa aming buhay. Marami pong salamat, Ama, sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob mo na bagamat kami po ay may makasalanang likas ay binagyan po kami ng pribilehiyo na kayo po ay makausap at magkaroon po kami ng koneksyon at relasyon po sa inyo. At nawa po ang mga mensahe po na aming pakinggan ay tayo sa aming mga puso't isipan at aming nawa itong maisakabuhayan. Patuloy po nawa kami ingatan at gabayan sa gabing ito at gayon din naman po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling. Patawa din po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. At dito po nagtatapos ang ating midweek prayer meeting para po sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga nag-join at sa mga nag-participate po sa ating midweek. Magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa pareho pong oras para po sa ating daily evening devotional at samahan niyo po kami bukas ng umaga sa ganap po na 5 a.m. para po sa ating daily morning devotional. Nawa po ang mga mensahe nating narinig ay atin pong isa-isip, isa puso at isa buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin. At inanyayahan ko po ang lahat ng mga viewers natin sa Facebook Live na pumasok na po sa ating Zoom room para po sa ating prayer requests.